Alamin natin mismo yung nangyari mula po kay Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang umaga po, Commodore. Hello, good morning, DJ siya at sa inyong mga taga-subaybay. Oo. Magandang umaga. Magandang umaga po. Commodore, ang kasama ko po ngayon ay si Maricel Halili. Gusto lang naming humingi ng update. Ano po talaga yung nangyari sa Escoda Shoal nitong nakaraang weekend? Ay yung timeline po ng harassment na naranasan ng ating mga mangingisda at ilan po ang sugatan dito sa insidente? Well, ang Philippine Coast Guard last December 12, no, naka-receive kami ng report from the Filipino fishermen themselves na hinaharas sila sa Skoda Shoal. No? A group of Filipino fishermen, meron tinatayang 20 Filipino fishing boats ang nagtungo rito. And they were subjected to harassment by the three Chinese Coast Guard vessels. At inilahad pa ng mga mangingisda na they were subjected to water cannon and even dangerous maneuver. Dalawang fishing vessel ang na-damage because of the heavy pressure blast ng kanilang water cannon na directly ipinatama sa ating mga bangka. And because of that, tatlong mangingisdang Pilipino ang nagkaroon ng mga bruises and slight medical injuries. No? Good thing, ang Philippine Coast Guard is within the vicinity of the Kalayaan Island Group. That's why we were able to respond, no? And to provide assistance sa ating mga injured fishermen. And we stayed there for almost 2 days to provide security sa ating mga mangingisda habang nandun sila. And we also provided fuel, ice, and food packs para mas magpatagal nila yung fishing expedition nila before sila bumalik sa homeport. Oo. Commodore, dito nga po sa mga nakaraang updates nyo rin po, pinanonood ko yung ilang interviews nyo, ang sinasabi nyo, ito yung unang beses na talagang tinutukan nitong mga water cannon ng China yung mga bangkang pangisda natin. So definitely, mas delikado dun sa una nilang mga ginagawa noon na pambubuli din dito sa mga fishermen natin. Ano daw po yung nangyari? Ano mismo ang sabi ng mga mangingisda? Bakit umabot daw po sa ganun? Kung maalala mo, DJ siya, no? Etong Escoda Shoal, ito yung lugar kung saan tumagal ang Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. No? We stayed there from April until September or early October last year. No? And we were subjected to direct collision and ramming dahil pinaalis tayo ng China. Mhm. Dahil paniniwala nila, we're going to occupy it for good. No? Mm. And ang mga mangingisda natin, what they did is they went to Skoda Shoal. And probably the Chinese thought na this is again, alam mo yung paranoia nila na this is a state-sponsored fishing pretending activity. No? Mhm. That's why they thought na ito mga mangingisda are not legitimate na fishermen. And that's why they were subjected to direct water cannon attack. Okay. So yun pala yung rason. Inakala po nito mga Chinese na state-sponsored yung pamamangka ng mga mangingisda natin. Kaya po Yes. sila nadamay. Yes. And again, that's just our speculation. No? Kasi Assumption. para sa Oo. akin, this is the first time that they were subjected to water cannon. Oo. But again, let me reiterate, no, despite of whatever The reason. interpretation or paranoia that they have, there's no justification sa ginawang ganitong water cannon against the Filipino fishermen. Oo, Because definitely agree. Skoda Shoal falls within our own exclusive economic zone. Opo. Ang ating mga mangingisdang Pilipino, wala namang ginagawang masama. At it is our sovereign right para mangisda dito sa Skoda Shoal. Oo. Sabi nyo nga po, mabuti na lang nasa area din po itong mga kasamahan natin. Kaya madali po nakaresponde dito sa mga fishermen. Gaano katagal bago po kayo nakapunta sa kanila? At kung sakali na medyo natagalan ang PCG, ano po kaya ang inabot pa ng iba nating mga mangingisda dyan? Well, ang nangyari naman, no, when they were subjected to water cannon, ang mga mangingisda, medyo lumayo na rin ng konti. But maintained itong lugar nila sa vicinity ng Sabina, ng Skoda Shoal. Siguro kung hindi tayo natagalan doon, baka more than 2 Filipino fishing boats were subjected to water cannon. Lalo pa, dito sa mga balita, ang sinasabi, wooden fishing boat po yung gamit nitong mga mangingisda natin. Worst case scenario, pwedeng nadagdagan pa yung mga injured na fisherman. Yun po yun, Commodore. Yes.
Sang And alam mo naman, DJ Sha, no? Ang fishing vessel ng mga mangingisda natin, indigenous yan eh. May kapig, tapos kahoy lang talaga. So you can imagine, no? Sa taas, lakas ng pressure ng buga ng water cannon nila. Magtatalsikan talaga yung mga parts ng bangka and then tatama sa mga mais ng Pilipinas. Oo, 3 po ang sugatan. Kamusta na po itong mga Pinoy na nasugatan dahil po sa water cannon na ginawa ng China? As of early this morning, no, nakabalik na yung naghiwa-hiwalay na kami kasi again, ang Philippine Coast Guard, we ensured security, no, while they were engaged in fishing. But we were able to escort them to the area na mas malapit sila. Some of them went back to the port of Palawan, some of them went back to Mindoro, and some of them went to Bajo de Masinloc dahil home ported din sila sa Zambales. Commodore, si Maricel po ito. Sir, na-establish na po ba natin doon sa mga mangingisda kung paano po yung dapat na maging protocol every time na nagkakaroon po ng ganitong incident? Well, ang protocol lagi natin, no, is to use the band radio to call the Coast Guard. So through that, we can be able to learn kung nasa ang location nila, what are the harassments na ginagawa sa kanila, at para mapuntahan natin agad sila the moment na makuha natin yung exact location ng mga Filipino fishing boats. And sa panig po ng Coast Guard, ano po yung protocol natin? Like, meron ba tayong allotted na dapat within a particular time makaresponde doon sa ating mga mangingisda? I'm sorry, Miss Maricel, ano yun? Sa panig po ng Coast Guard, paano po yung ating gabay? Kumbaga, meron po ba tayong sinusundan na protocol din na kapag halimbawa nag-signal sila na kailangan nila ng tulong, within a particular time dapat makarating tayo sa kanila? Well, alam mo, Miss Maricel, we would love, no, na magkaroon talaga ng yung on time. Let's say 1 hour or 30 minutes, makapunta tayo dyan, no? But again, there are two things that we need to consider. One, we don't have the luxury of more than enough Coast Guard vessels para magalugad natin ang West Philippine Sea. No? That's one. Mm-mm. Second, napakalawak ng West Philippine Sea. So for example, etong 4403, it came from other group of Filipino fishermen na sinamahan nila sa may bandang Recto Bank. The other Philippine Coast Guard, yung 4411, nanggaling naman ito sa may bandang Pag-asa somewhere. No? So if you're going to look at the chart na pinanggalingan nila, it would really take them more than at least 6 or 7 hours before they can reach the shore. So magkakalayo yung lugar na yan. And it's not just this group of Filipino fishermen ang pinasamahan natin. There are different groups of Filipino fishermen in different locations na sinasamahan ng Philippine Coast Guard. And that's why it took us more than 7 hours bago makarating. And so, 7 hours. Actually, nakakalungkot, kulang talaga yung assets no? Pero, sir, so far, ano po yung monitoring natin, particularly po dyan sa Escoda Shoal? Meron pa ba tayong nakikita na gaano pa kadami po yung mga Chinese Coast Guard, militia na nandyan, kung meron man po? So yesterday, yung 3 China Coast Guard vessel na nandun, na nangharas ng mga Pilipino, umalis na rin. No? Kasi magkalapit lang naman ito sa Mischief Reef, Ayungin, and then Escoda Shoal. Magkakatabi ito. So you can just imagine, no? Ang China Coast Guard, kapag meron silang tatargetin na group of Filipino fishermen or Coast Guard vessel na haharasin, it will be easy for them to leave Mischief Reef. Kasi ano yan kumbaga yan yung naval base nila. It's an illegally reclaimed and occupied island ng Chinese government. So nandiyan ang mga assets nila, whether vessels or aircraft. So from there, it can proceed immediately dun sa mga areas. For Escoda Shoal, as of this morning, wala namang China Coast Guard vessels na doon. We only monitored 2 Chinese maritime militia. Pero sa ngayon, sir, after po nung insidente ng water cannon sa mga mangingisda natin, kamusta po yung ating mga fishermen? Are they encouraged na dumiretso, mangisda pa rin po dyan sa area?
Well, para sa akin, Miss Maricel, no, ang ating mga kababayang Filipino mangingisda, they have all the legal rights to fish in the West Philippine Sea, not just in Scotia Shoal. No? The Philippine government cannot prohibit them in going out in the West Philippine Sea para mangisda. Karapatan nating lahat to bilang Pilipino. No? But on the part of the Coast Guard, we only ask them, no, na for them to notify the Coast Guard every time they depart their home ports and tell us where will be their fishing ground na pupuntahan. Para kung sakali magkaroon ng mga harassment or incident na ganito, malalaman namin kung ilan sila at saan sila pupuntahan. Commodore, kanina po nabanggit ninyo nga na, well, limitado naman po talaga yung ating mga pwedeng magbantay dyan sa area. Siyempre, curious kami, usapin po ng BICAM ngayon, usapin ng budget ngayon. Gaano po ba kalaki ang nire-request o allotted budget po sa Philippine Coast Guard? And dito po ba sa pondo na ito, kahit papano, meron ba tayong mapoprocure na additional assets para pumabantayan yung area na yan? Well, Ms. Marcel, I don't have the exact figure right now, no, na nakadaan na sa different committees ngayon sa upper and lower house. Oh. But definitely, what I can assure you is that Admiral Gaban, the Commandant of the Philippine Coast Guard, really exerted so much effort para magkaroon tayo na acquisition ng aircraft and even additional vessels, no? Para mas mapalawig natin ang effort natin in patrolling the West Philippine Sea. And there are other technology na isinama natin dito, sinumitin natin ngayon dito sa budget natin para siguraduhin natin, mamomonitor natin ng mga mangingisda every time na nagpapalaot sila sa West Philippine Sea. Oo, kasi nga hindi naman din to kagustuhan ng PCG. Ang binabanggit kanina ni Commodore, inabot ng 7 hours. Depende rin sa layo nila, no? Yes. Pero at least ay naka-responde rin sila agad dun sa tawag ng mga mangingisda. But Commodore, sabi nyo nga po kayo, may plano kayo ng procurement for aircraft and vessels. Kamusta naman po yung mga kasamahan natin sa PCG? Do we have enough personnel para po bantayan ang West Philippine Sea? Well, in terms of the number of personnel, to be fair with the previous administration and the current administration right now, ang paglaki ang bilang ng Philippine Coast Guard started way back in 2016. No? We were only 8,930 then. And right now, dahil sa annually pag-recruit natin, we are now 36,000 strong. Wow. So you can imagine, almost 28,000 ang itinaas na bilang ng mga Coast Guard personnel natin. This is in preparation for the assets that we are procuring annually and the vessels that are being delivered from Japan, France. So ito yung mga paghahanda natin para siguraduhin na we can be able to man our additional Coast Guard vessels the moment na ma-deliver ito as part of our Coast Guard fleet. Oo. Ang sagot din po ng China dito sa nangyari last weekend, ang sinasabi nila necessary control measures lamang daw po yung kanilang ginawa. As usual, 'di ba, wala namang accountability sa part nila every time nagkakaroon ng ganitong insidente. Pero moving forward, ano pong plano natin dito aside of course sa pagbibigay ng detalye sa ating mga kababayan dun sa nangyari talaga? Meron po ba tayong liham na ipapadala sa kanila or even sa UNCLOS? Paano po? Well, first of all, bago ako mag-respond sa tanong mo, Ms. Marcel, I would like to highlight na yung statement ng China na they confirm na gumamit silang necessary control measures last Saturday. It's just an admission na hinaras nila ang ating mga kababayang Pilipino. These are ordinary Filipino fishermen. These are purely civilian. And they were harassed by a state-owned Coast Guard vessel ng People's Republic of China. It basically violated the human rights ng ating mga mangingisdang Pilipino. As to what's going to happen next, on the part of the Coast Guard, we have already forwarded this incident to the National Task Force for the West Philippine Sea. Sila and then from there, of course, it is composed of different government agencies. We have the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, and I trust that all these government agencies can come up with the best policy recommendations for the President to come up with. So on our part, we just responded to it and documented it. It's for the other government agencies to take necessary action.
whether in diplomacy, in diplomatic action, or in legal means. Oo, syempre doon pa rin natin gustong gawin, ano, Commodore, diplomatic way pa rin naman talaga. Asahan natin na syempre merong mga mangangambang mangingisda pa rin dito po sa insidente na nangyari dyan sa Escoda Shoal. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila? Sa mga kababayan po natin na sa mismong exclusive economic zone natin na ayaw po tayong tantanan ng China. Well, alam mo, DJ, ipinost ko nga yan sa Twitter ko eh. Ang sabi ko, when I posted the video, no? Kung ikaw hanggang ngayon hindi mo pa naiintindihan kung ano yung pinaglalaban natin sa West Philippine Sea, kailangan mong titigan yung video na yon, wherein the Filipino fishing boat is subjected to direct water cannon ng Chinese Coast Guard. Gusto kong pukawin ng damdaming nasyonalismo ng ating mga kababayan that when we talk about the West Philippine Sea, this is not just a concern of the Armed Forces of the Philippines or the Philippine Coast Guard. No? Itong issue ng West Philippine Sea, kailangan natin magkaisa rito at kailangan natin tindigan lahat ito bilang isang Pilipino. Ayun, malinaw. Maraming salamat po sa oras, Commodore J. Tariela, at kami po ay aantabay dito po sa mga susunod na updates. Diyan pa rin sa binabantayan ninyong area sa West Philippine Sea. Maraming salamat po. Maraming salamat and Merry Christmas. Merry Salamat Christmas, Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.